Habang binobomba ng tubig ng China Coast Guard ang Unaiza May 4 ng Pilipinas hanggang mawasak nitong Sabado sa Ayungin Shoal. Sandali lang! Sandali lang! Hindi muna namin lalabas yung video! Malunod muna kayo, mga putang ina nyo! Ganon? Ganon ba gusto ninyo? Hayaan mo muna kayo malunod! Hindi namin lalabas yung video! Parang ganyan yung sinasabi natin sa mga Pilipino na to eh. Hayaan nyo muna kayo maghirap sa buhay ninyo. Bago namin ilabas yung video, pagkakitaan muna namin yung video na yan. Mga piste. Hindi, mawalang galang na po ha. Hindi ko po minumura yung mga naando na. Ang sinasabi ko, parang ganyan ang ginagawa ng mga nagtatago ng lintik na video na yan. Nakikita nyo yung ginagawa sa atin. Darating ang panahon, lalala pa yan. Tapos ano? Tsaka na, lalabas namin sa June para may suspense. Tarantado pala kayo, magpatikit na rin kayo. Gusto nyo i-premiere night nyo na rin yung lintik na video na yan. Pagkakwarta nyo na ng todo-todo. O ibigay nyo na sa Biba, tas gawa nila ng pelikula. O pagawa nyo kay Daryl Yap. Direk, gawan mo nga ng ano to, ng eksena ito, bida si Amy Marcos. Diba? Ay nako. Matinding hangin naman ang inihasik ng Chinese Navy helicopter sa Sandy K3 habang nagsusuri roon ang BFAR at... Alam mo, hindi biro yan. Maniwala kayo kasi ako nakailang sakay na ako ng helicopter. Hindi ka talaga makakalapit eh. Ito talagang sa ilalim, ang lakas ng force niyan. Dinaig mo pa ang ano niyan, ang hipo-hipo. Ay, hipo-hipo pala. Iba pala hipo-hipo na yan. Mga marine scientist ng University of the Philippines Diliman Institute of Biology. Sabi nito isa, bumanat ka din ng bumanat. Marunong ka pa doon sa may video. May may puwersa ka din. Banat, mind your own business. That video is my business. Sa pamamagitan yan ng delikado at sobrang babang paglipad nito sa taas mismo ng mga Pinoy sa loob ng 10 minuto na nagdulot sa kanila ng distress ayon sa BFAR. Sa isang punto, dumapa pa ang isang tauhan ng BFAR at nagtakip ng muka para sa lagi ng hangin mula sa LSC. Dahil din sa hangin kung kaya nagsitalsik ang mga durog na coral, nagtamo ng hiwa at galos ang ilan sa mga Pilipino. Hey! 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 Next time kasi isama nyo si Secretary Gibo Teodoro dyan. Di ba matapang naman yun? Hey! Sa kabila niyan, nakompleto ng UP Marine Researchers at BFAR ang mga pagkolekta ng mga sample ng mga coral sa Sandy Cay. Sa inisyal nilang obserbasyon, may indikasyong galing sa ibang lugar ang mga patay na coral na maaaring itinambak doon para sa expansion. Hindi na rin maganda ang lagay ng mga bahura sa area at wala nang malalaking isda na indikasyon ng sobra-sobrang pangingisda. I think that the future of these islands will have a significant effect on all the fisheries in the West Philippine Sea, up to north or even in the Visayan Sea. So we need this kind of study, but for me, I think it will be a most positive story for the Philippines if in the next foreseeable years or immediately from here onwards, there will be a consistent monitoring, but there will be an actions to manage these resources. Our approach includes not just the Armed Forces of the Philippines, Philippine Coast Guard, or even the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. We also take recommendations from the academic, particularly those who are really authority when it comes to science. Hindi tulad sa mga misyon sa Sandy Cay, puro tauhan ng military. Ang kasama sa mga resupply mission sa BRP Sierra Madre, kabilang ang tinira ng water cannon nitong Sabado.
Kaya kahit ikinawasak yan ng mga resupply ships ng Pilipinas at ikinasugat ng mga tauhan ng Philippine Navy, hindi ito pwedeng gamiting basihan ng isang bagong arbitration case laban sa China. Ayon yan kay dating Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio. Ang sabi ng tribunal, this is a military activity outside the jurisdiction of the tribunal. Kaya rekomendasyon niya, ilipat na ang pangangasiwa sa ayungin sa Philippine Coast Guard mula sa AFP. Ang gagawin dapat natin ngayon, convert our presence there into a civilian presence. Pag hininto tayo from bringing in materials, construction materials, that's the time we go back to the tribunal. Maaari rin daw magtayo roon ng bagong pasilidad gaya ng isang lighthouse. Kapag hinarang pa rin daw ang Philippine Coast Guard ng China, pwede nang magsampa ng bagong kaso sa UNCLOS at humingi ng danyos ang Pilipinas sa China. Kahit ayaw magbayad ng China, may paraan daw para maningil. If we are awarded, how do we collect it? Then we just offset it against our loans to China. That is allowed. Offsetting is allowed. So we can actually collect. May mga pinag-aaralan ng posibleng ikaso ang Solicitor General pero hindi pa maaring idetalye. Ang tiyak, sabi ni Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo, magiging consistent ang Pilipinas sa pagsunod sa mga international laws. We had messages of support from over 20. Alam mo, ito isa lang naman yung sa akin yan. Hindi ako magmamagaling pagdating sa foreign policy. Simpleng-simple para sa akin, common sense lang. Kung hindi natin pakakayanin, wag muna tayong lusob na lusob. Kasi kawawa po yung mga tauhan natin, yung AFP natin, na isinusubo natin. Diba ho? Paano kung sakasakaling meron namatay po sa kanila? Na hindi naman tayo ready. Hindi ko nga maintindihan eh. Sinasabi, ganyan-ganyan. Pero tama yung sinasabi ng iba. Bakit ganun yung barkong pupunta doon? Nakita na nga natin yung malulupit yung barko ng China. Bakit ganun barko ang ipapadala natin? Di ba ho? Ang dami naman nating pwedeng ipadalang barkong mas matibay. Bakit yung ganung klaseng barko ang ipapadala natin? Sana ho, yun lang naman sa akin eh. Again, maliho ang China dito sa tingin ko na talagang nakakagalit, nakakainis, bastos, walang nya. Pero wag ho tayo lusob ng lusob. Alam nyo sa rambulan, hindi ho ganyan ng dapat mautak ka sa rambulan. Sa bawat gera, sa bawat hindi ho yan yung lusob ng lusob. Hindi ko nga maintindihan kung wala bang nagtuturo sa kanila doon na di ba ho pag ikaw, lalo na if you are outnumbered o kaya mas powerful yung kalaban mo, di ba dapat hindi lusob na lusob? Di ba dapat may diskarte? Di ba ho? Bakit ba lusob tayo ng lusob na parang ang gusto lang natin, tamaan yung mga sundalo natin? Tapos i-video. Ano to? Hindi, parang kasing gano'n na nangyayari. Oh, lusob tayo doon ha, punta tayo, pangit yung barkong gagamitin natin, sama nyo media, para pag binomba kayo, maganda yung sa optics, maganda video doon, no? Di ba? Kailangan maganda video ha. Videoan nyo na maayos. Hindi ko magets eh. Alam na nga natin bobombahin tayo ng ganon. Bakit ba tayo lulusob na ganon lang ang gamit natin? Di ba ho? Hindi ako magmamagaling sa mga foreign policy ha. Pero simpleng-simple, di ba? Simpleng-simple. Alam mo na nga tatlo, ang grabe yung mga barko nila, lalaki. Tapos magpapadala tayo ng dikahoy na tapos nandun pa yung media. Bakit hindi natin gawin? Mas maganda rin yung padala natin, mas mabilis, instead of nakikipaglabanan tayong sabayan, di ba? Ganyan sa rambulan eh, hindi dapat tayo makipaglaban ng sabayan. Alam nating outnumber tayo. Di ba? Mas makapangyarihan yung mga barko nila, mas malakas, mas matikas. Bakit tayo sasabay? Tanga ba kayo? Para mas maganda yung itsura sa video. Di ba kunwari may nililigawan kayong jowa, oh. Merong nanliligaw kang kasabay. Mayaman yung kasabay mo. Pogi yung kasabay mo. Sa iba mo dalihin. Alam naman makikipagsabayan ka ng pera. Mayaman pala to. Makikipagsabayan ako ng pera. Wala ka ng pera eh. Makikipagsabayan ka pa.
Pogi yung kasabay kong nanliligaw, magpapapogi. Pangit ka talaga eh. Anong gagawin mo? Tanggapin mo na lang. Tapos sa iba ka na dumali, matuto ka na lang magpatawa. Baka mas matuwa pa sa'yo. Tama, mali. Ganun ang ginagawa natin eh. Alam na nga natin mas makapangyarihan yung kalaban eh. Oh. Ba't di nyo padala si Ninyo dyan? Para matuwa yung mga ano dyan, sabi nila, ay may alien, ganun. Ay may alien, ano sila, superpower. 20 countries, governments who clearly stated the importance of adhering to international law. Ayaw rin munang magkomento ng Chinese Embassy sa posibleng paghahain ng kaso sa UNCLOS. Pero giit ng Vice Foreign Minister ng China, kakairita kasi, sorry. Nakakairita kung sino man yung nagpapadala sa inyo. Alam nyo nang araw-araw tayong binobomba ng tubig ng ganyan. Ang papadala mo pa yung barko natin na... Hindi, tanungin ko kayo, mali ba ho ba ako? Alam mo nang araw-araw kang binobomba ng ganyan kakalulupit na mga barko. Tapos yung ipapadala mo parang barkong papel. Bakit? Araw-araw yan ha, araw-araw. Bukas, papadala uli kami. Binomba ka na nga kahapon, papadala ka uli ng ganong klaseng barko. Araw-araw, ganyan na lang. Ang tanga-tanga naman natin. Baka pinagtatawanan na tayo ng mga inchik eh. Siguro sabihin to, tanga-tanga nito mga to. Araw-araw na namin silang binaano ng tubig, ganun pa rin ang pinapadala. Ganun pa rin. Yung parang ang tipong, sige, maganda ito. Pag lumubog to, lagot kayo. Hindi ba pwedeng ganda naman natin yung padadala natin? Ipadala natin yung... Ayaw ka magbanggit. Yung mga ginagamit ng mga cruise ship.